Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وتماسك إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat ng mga kapatid na Muslim, at po naman po sa mga kababayan namin, naway sumayin niyo ang patnubay ng isang Panginoon na si Allah, na kung saan bigyan kayo ng abad ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay mapatnubayan sa tuwid na landas, na kung saan ibinigay niya sa lahat ng mga propeta. Ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna dina indallahi al-Islam. Katotohanan sinabi ng Allah, ang relihiyon na galing sa nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang relihiyong Islam, na kung saan itinamuhay ng lahat ng mga propeta. So yung sinabi ko po kanina, sa ngalan ni Allah, ang mahabagin, ang pinakamaawain, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauutol lamang sa nag-iisang Panginoon na si Allah. Ay si Allah, siya po yung lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. Iyon po yung Panginoon, hindi lang po Panginoon ng mga Muslim. Panginoon po natin, gusto natin lahat siya, si Allah subhanahu wa ta'ala. So, ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kahuli-hulihan at amang-madihin, kahuli-hulihan sa lahat ng mga propeta. Ang propeta Muhammad siya po yung kahuli-hulihan sa lahat ng propeta. Isinugo ko siya pagkatapos ni Jesus Christ alaihi salam. Si Jesus Christ at si Propeta Muhammad, silang dalawa ay magpinsan po, magkamag-anak. So yung pagdidibatihan po namin, ano ba yung kaligtasan sa Islam? So ito po yung dapat pag-usapan ng tao kasi lahat po ng relihiyon dito sa Pilipinas o dito sa buong mundo, sinasabi nila, nasa kanila ang kaligtasan. Kahit saan po kayo maghanap ng relihiyon, ay nasa kanila ang kaligtasan. So sila po ay nagsasabi na kung saan ang kanilang relihiyon, yung daw ang magliligtas ng katauhan. So ito ngayon ang patutunayan natin. So bilang mga Muslim, yung kaligtasan ng Islam, ng mga Muslim, ay napakadali lamang. Unang-una, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumakanya nawa ang abad at pagpapala ng nag-iisang Diyos. Yung kanyang sinabi, na kung saan sinabi niya, Man kala la ilaha illallah, nakalal jannah. Kalisal di kalbihi, nakalal jannah. So yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi na, sino man ang magsabi ng la ilaha illallah, ng bukal sa kanyang puso, mula sa kanyang puso, sa kaibuturan ng kanyang puso, papasok sa paraiso. Sino man ang magsabi ng la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, makakapasok ang tao sa paraiso. So ganoon po, napakadali na pagpasok po sa Islam. Ito po yung kaligtasan. Marami pong ayat sa Quran na sinasabi, paano maliligtas ng tao? Maniwala sa nag-iisang Diyos, maniwala may Propeta Muhammad na isinugo siya para sa sangkatauhan, rahmatan lil alamin, para po sa lahat ng mga tao
tao. Hindi lang po special ito sa mga Muslim. Kasama po kayo, mga Kristiyano, mga Hudyo, lahat po tayo. Dahil tinawag po ng Quran, sinabi niya, Ya ayuhan nas, kung kayong sangkatauhan. Magkakasama po tayong tinawag ng Quran. Na kung saan tayo ay dapat maniwala na mayroong nag-iisang Diyos lamang. Ito po yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan magkakaroon tayo ng kaligtasan, papasok tayo sa paraiso, nang dahil sa pagsasabi ng walang ibang Diyos maliban sa nag-iisang Diyos. Dahil ito po yung pinamuhay, ipinangaral ng lahat ng mga propeta na kung saan yung nag-iisang Diyos lamang, wala nang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Kaya kung sino man ang relihiyon na nagtuturo na sinasabi nila tatlo ang Diyos, dalawa ang Diyos, sila po ay nasa maling aral. Kung saan ito yung kaligtasan na sinasabi natin, yung sinabi ng lahat ng propeta, sabihin nyo walang ibang Diyos na dapat sambahin, maliban lamang yung nag-iisang Diyos, kung tayo maliligtas. Wala nang sinabi ang mga propeta na tatlo ang Diyos, mayroong dalawa ang Diyos. Si Jesus Christ nakalagay po sa Quran, sinabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, sinabi ng Isa alayhi salam, sinabi niya, kasi isinugo siya sa bayan ng Israel, sinabi niya, Ya Bani Israila, Budullaha, Rabbi wa Rabbukum, Fa'budu hada, Siratun Mustaqim. Sinabi niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon na ating Diyos, si Allah, siya lamang ang Panginoon, si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, huwag kayong magtatambal kay Allah, sambahin si Allah. Sabi niya, ito ang matuwid na langkar, na kung saan ipinamuhay ng lahat ng mga propeta. So sinabi niya ba? Sa isang ayat, sinabi niya, Ya Bani Israila, Budullaha, Rabbi wa Rabbakum, innahu may yusrik billah, faqad harrama Allahu alayhi jannata, wa ma'ahu an-nar, wa ma lidhalimin min ansar. Ito po yung sinabi ni Jesus Christ alayhi salam sa Quran. Sinabi niya, o bayan ng Israel, sambahin ninyo si Allah. Sino man ang magtambal, yung pagtatambal to, ibig sabihin, sinabi mo may ibang Diyos pa maliban sa naging isang Diyos na si Allah. Sinabi mo may Diyos pa maliban kay Allah. Sabi ng Isa alayhi salam, wawahun naro, ikaw ay papasok sa impyerno. Na kung saan nilalayo sa'yo ang paraiso. Bakit? Dahil sinabi mo, may ibang Diyos pa, maliban sa nag-iisang Diyos, na kung saan nagpadala kay Jesus Christ. Yan po yung malinaw na sinabi ni Jesus Christ alayhi salam. Sinabi niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon nyo, at ang Panginoon ko ay si Allah. Sino man ang magtambal kay Allah, ang paraiso ay ilalayo sa kanya, at ang magiging panggatong, ang magiging tirahan niya ay apoy ng impyerno. Sino po yung sinabi ni Jesus Christ? Kaya kami mga Muslim, hindi po kami magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, mayroong tinatawag na Diyos. Kaya kami mga Muslim, kung sino yung Diyos ni Jesus Christ, yun din yung sinasamba namin. Ha? Para sa kaalaman po ninyo, si Jesus Christ may tinatawag na Diyos. Kaya nga sinabi niya, ito yung himala ni Jesus Christ sa Quran, nung papapupo siya, nang sanggol siya, nagsalita siya. Sabi niya, Inni Abdullah, ako ay alipin ni Allah. Sinabi ng Isa alayhi salam. Kaya nga sinabi niya, sabi niya, Wabudullah Rabbi wa Rabbakum, Fa'budu hada Siratun Mustaqim. Sinabi niya, sambahin si Allah, at huwag kayong nagtatambal. Huwag niyo sabihin meron pang ibang Diyos. Huwag kayong sumamba ng ibang Diyos maliban kay Allah. Sabi niya, ito ang matuwid na landas na kung saan papasok tayo sa paraiso sa pagsamba natin sa nag-iisang Diyos. So ito po yung napakasimple pong kaligtasan sa Islam. Sasabihin mo lang, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. Yun, lumikha ng langit at lupa sa lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. Hindi lang po Diyos ng mga Muslim yan. Diyos po natin lahat yan.
Para maintindihan ninyo, i-define ko po sa inyo kung ano yung pangalan ng Allah. Ha? Sa wikang Arabic, Allah. Sa Tagalog, siya po yung nag-iisang Diyos na tunay na lumikha sa atin lahat. Hindi lang po Diyos ng mga Muslim yan. Makikita po natin yan. Mayroong tinatawag na pre-Semitic languages po. Noong panahon po ng mga propeta, halimbawa yung panahon po ni Musa, ni Moises. Si Moises may tinatawag pong Diyos. Pagpakilala sa kanya yung Diyos. Sinabi niya, yung tinatawag niya, Elohim. Sa wikang Hebreo, sinabi niya, Shama Israelo, Elohim wa Adonai Ahad. O bayan ng Israel, ang Panginoon niyo ay nag-iisang Panginoon. Sino? Yung Elohim na tinatawag niya. Elohim. Noong pagdating naman ni Jesus Christ, nakalagay din po yan sa Mateo. At nakalagay din yan sa Marcos 12, talatang 29. Na sinabi niya, Eli, Eli, lama sa baktani. Yung Eli na tinatawag ni Jesus Christ, at yung Elohim na tinatawag ni Moises, iisang Diyos lang po yun. Nagkaiba lang po sila, dahil doon sa lingwahe, dahil doon sa panahon ni Moises, yung kanyang salita, lingwahe, ay Hebreo. Noong panahon ni Jesus Christ, dahil Aramaic siya, tinatawag niya yung Diyos niya sa pangalang Eli. Nakalagay po sa Biblia po yan. Kaya lang panahon din po ng Propeta Muhammad, Bibenta ka ng pastor. sinabi niya, nagpakilala sa Quran na kung saan inireveal kay Propeta Muhammad. Nagpakilala si Allah, sinabi niya, na kayo sa kayo sa Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sinabi niya, Innani anallaha la ilaha illa anna. Sinabi niya, ako si Allah. Nagpakilala si Allah. Wala na ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. Sinabi ni Allah. Ang sinabi pa niya, Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Sinabi niya, Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yung sinabi ni Propeta Muhammad, sinabi niya, inutos ng Allah. Sabihin mo Muhammad, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo si Allah ay nag-iisa. Allahu samad. Si Allah ay walang pangangailangan. Ang lahat ng mga nilalang ay umaasa sa pagtataguyod lamang ni Allah. Ayun po si Allah. Ang yalid walang yulad, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Walang yakul lahu kufuwan ahad. At sa kanya ay walang makakapulad. Ayun po si Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan pinaniniwalaan namin mga Muslim, hindi lang po Diyos ng mga Muslim, kundi Diyos po natin lahat yan. Katulad po na bang ito, yung tatlong lingwahe na yan, yung tinatawag na Hebreo, yung Aramaic, yung Arabic, yan po ay magkakapatid na salita, na wika. Na kung saan, ito po yung ginamit ng mga propeta. Pagmula po, dito po, yung panahon po ni Abraham, ito po yung ginagamit na Hebreo. Yan po yung mga ginamit ng mga propeta. Na kung saan, ipinabuhay po ng lahat ng mga propeta. Ito po, ngayon sa Islam, ito po yung kaligtasan namin. Yung kaligtasan namin, napakadali lang po, hindi po mahirap. Sasabihin mo lang, walang ibang Diyos na dapat at tayo maliban siya. Hindi na ba? Yan ang sinabi ng propeta Muhammad. Sabihin mo, sinabi niya, man dala la ilaha illallah, ang lisan kaubihi, nakalalagyan na. Yan ang sinabi ng propeta Muhammad. Sinabi niya, Ilan minutes? man, ang magsabi ng walang ibang Diyos maliban kay Allah, papasok sa paraíso. Ha? Nang bukal sa kanyang puso. 3 minutes pa. Bro, 3 minutes. Ilan ba? 3 minutes. Gusto mo hindi na naiinihanan Diyos ng buhay ko. Ayun po. Kaya Islam, hindi mo madali po namin. Ayun din. Wala na schedule ng bautismo. Wala na schedule na kung ano pang schedule na yan. Dito sa Islam, napakadali lang. Tatanungin lang natin kayo. Kaya mo bang paniwalaan sa puso mo na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah? Si Allah yung po ang Diyos natin lahat, hindi lang Diyos ng mga Muslim.
Ha? Una, katanungan, kaya ko bang sampayin si Allah? Ha? Kung kaya mo, ngayon din, magiging Muslim ka, Bro. maliligtas ka. Bro. Papasok ka sa paraiso. At syempre, pagkatapos mo sabihin yun, gagawin ang katawan mo. Ha? At paniniwalaan mo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling propeta. So kung ano yung ginawa ng propeta mo, at ang sinasabi niya, dapat gagawin mo yun. Para tayo ay layong baligtad. Kaya sinabi ng hadith, sino man na magsabi ng la ilaha illallah, Last 2 minutes. papasok sa paraiso. Ha? Kaya ito po yung pinag-aawalan namin. Kung makasigaw yun, ay walang ibang Diyos na dapat sambahin at tayo ay magkasama-sama sa paraiso. Hindi ba pinahirap? Hindi pinahirap yung baligtasan sa Islam. Kasi bakit? Linaw Ang talaga. Diyos nakatarungan. Si Allah nakatarungan. Kahit sa gabi, Bakit kailangan may ipako sa krus? Bakit kailangan may pausahan? Hindi ba kaya patawarin ang Diyos yung mga nagawang kasalanan natin? Ito man tayo sa Islam. Magbabalik mo ko kay Allah, papasok ka sa paraiso, sasabihin mo walang ibang Diyos maliban lamang sa Allah. Napakadali po. Wala nang schedule o kung ano-ano ang doktrina niya. Ano yung katanungan? Kaya mo sampayin si Allah? Dahil siya lang mag-isa? Wala nang ibang Diyos maliban kay Allah? At si Muhammad sallallahu alaihi 1 minute, 1 second, time. Papasok po ang tao sa paraiso. Time. Hindi na po pinahirap yan sa Islam. Time na, bro. Ito, alhamdulillah, rabbil alamin. Wala pa, Pastor. Tanong, 5 minutes ang tanungan, ha? Ano ba ang kaulugan sa tawag ng paraiso? Ano daw kaulugan ang tawag sa paraiso? Ano ba sa ibang pagkasalita ang paraiso? Unang tanong yan. Yung salitang paraiso, sa Arabic ko, yung kaya tinatawag na Jannah. Oh, yun, Yung dyan na. na kung saan, nakalagay po sa mga hadith, meron po siyang 7 palapag. Ha? Yung palapag, bawat isang palapag, ay kasilayan ng langit at yung lupa. Yung lupa at ang langit, ang isang pagitan niya. So ngayon, hindi pa nasusugat ng mga patasinong matalinong tao, doon sa pinaka-unang palapag ng langit. So hindi pa nila nararating ngayon. So, yung bawat baitang ng paraiso ay gano'n ka lawak. Kaya pag sinabi ng paraiso, dyan na, sa Islam, Okay na. papasok yung mga tao na kung saan wala na pong paghihirap, walang mamatayan. Oh, yan ang paraiso, ha? Yan na. Ito yung paraiso sa Islam. Wala ka ng kalungkutan doon. Pwede ka mag-asawa doon, Pastor. Lahat. Okay, Lahat salamat. gagawin mo na tutulog. Okay na. Dahil, yun yung may pagkakalungkutan ni Allah. Alhamdulillah. Oh, okay na. Ang pagtanong, Tanong. got the question. Siyempre. Ha? Napayag na lang ako. Okay. Ay, mahaba kayong sagot eh. At tinanong ko kung saan I'm after the plane. Hindi na kailangan describe. Oh, sige. Kailangan yun. Otherwise, Tatanong ko eh. maubos ang oras nyo eh. Hindi lang basta limang tanong Pwede yan. ba? Tanong yan, limang tanong. Pwede ba pag maikli ang tanong, maikli sagot? Ha? Pwede ba maikli tanong, maikli sagot? Sige, direct to point. Dapat magaliwanagan tayo, dahil. Direct to point ang tanong. Ano pa tanong? Okay. Pastor, yung limang tanong na yun, isang oras okay lang. Ay, hindi na pwede. Basta limang tanong. Kami, wala naman ko interes, sana nalaman nyo eh. Bakit Hindi magbigyan? mo ka naman tuloy. Yun lang nga, naikat yung tanong ko eh. Dahil mahaba pa. Hindi ka na magtatanong. 10 minuto. Yun lang nga. 10 minuto. Ginawa mo 15. Pangalawang tanong. Naiksing tanong, naiksing sagot. Oh, sige. Sino ang witness Oh, na mayroon kayong Diyos na ala? oh, sino daw Anong witness? lahi? Anong lahi? Anong lahi? Anong nakipag-usap kay ala? Nakipag-usap kay Allah. Nakipag-usap kay ala, nagbigay ng decree. Anong lahi daw? Ano Ano lahi? mo? Linawin muna natin yung tanong. Sige, linawin mo yung tanong ko. Sinabi mo kanina na mayroong binigyan ng kwento na dalhin nyo sa paraiso yung nanalig sa akin. Kanino, anong lahi Nasaan na siya? ang kausap ni ala ninyo?
Okay, ganito. Bro, pakita mo nga sa'yo yung Tinatanong niya. kapag-kilibasyon na ngawin Sino ka ang nagsabi? Na? Dito, Para makapasok ka? Para ito. Udinito ako eh. Anong lahi ang Udinito. pinagkatulaan? Udinito. Pinagkatulaan. Oh, yung pinagsabihan niya. Okay, ganito po. Lahat ng propeta, isa lang po yung lahi nila. Kasi bakit? Yung kanilang nanay at nanay natin lahat, si Adan. Si Eva, yun po yung magulang natin. Kaya isa lang po yung lahi natin. Isa lang daw lahi. Hindi Islam. Isa lang ang lahi. Ang propeta. O yan, pangatlong tanong. Sagot mo, bahala ka. O, pangatlong tanong. Sinabi kay Noah, gumawa ka ng barko at magkakaroon ng Okay, salamat. So, lahat ng mga hindi naniwala doon, Okay, salamat. hindi naligtas. Okay, o Pangatlo. pangatlo. Ang propeta, nagkaroon po ng kaligtasan. O, pangatlo na. Pangatlo. Pangatlo na. Sinong nagturo sa inyo na aming pinapangaral na tatlong Diyos namin? Okay. Tatlo. Ganito yun. Kaya ako sinabing tatlo, dahil yun naman ang paitindigan mo. Mayroong anak, mayroong espiritu, at mayroong ama. Ilan yun? Oh, nagturo ba akong tatlo? Hindi, tinatanong lang kita. Hindi. Yung ama, Ang tanong ko, sino May tanong siya. espiritu, May tanong siya. Huwag ka mo nagtanong. ama. Ilan yun? Salita ah. Huwag ka mo Tatlong nagtanong. Diyos namin. Gusto mo magbilang ako? Oh, Ama, yung anak, yung espiritu. hindi Yan yan. kita tinuruan paano magbilang. Tinanong kita kung sino nagturo sa iyo na may mga Kristiyanong nagturo na tatlong Diyos namin. Okay, ganito. Hindi na kailangan rin marinig. Naririnig ko yun sa'yo. Ah, sige, salamat. Okay, Alipin sa akin. pangapat. Okay. Pangapat na tanong. Ah, tama na, tanong. O, wave na daw, wave na. Wait na. Wala na ba? Parang wala naman yung... Ah, hindi ka talaga masatisfied. Kaya alam ko. Walang kalapit Okay na, sige, paliwanag ko. Oo, yan mo na lang. Okay. Gawin mo na kita. Kasi maganda kasi sa tanungan, doon nagkakabanata ng debate. Ah, magandang gabi sa lahat. Yaman. Dito lang sa gilid na para tayong artista yan. Dapat sa gitna ka eh. Para Hindi hindi ako ka sa gilid. artista. Mangangaral ako. Yo. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga Islam. Bawat isa natutupad ang binabanggit ng Panginoon. Tindigan mo yung kaligtasan ha. Commandment. I leave you. Love one another. So fulfill the law. So to love one another, that is the fulfillment of the law. Yamang inibig ko ang bawat isa. Hindi lang mga Kristiyano. Maging ang mga Islam. Muslim. Ating babanggitin sa inyo ang tunay na kaligtasan. Ipakilala ko sa inyo si Kaligtasan ha, sa kaligtasan ng Kakabay. I do believe that the Bible contains the mind of God, the way of salvation. Halimbawa, tikisakot siya ng It teaches us the right to serve. At marinig natin dito na makanta natin yung tinatawag na the paradise of glory. Yung binabanggit mong paraiso ganyan, na wala namang kalwalhatian. Sa makatuwid, pag ang tao makasumpong sa tunay na aklat, nagsimula siya sa tamang katuruan. Ito ang dahilan na kung simple ang kaligtasan na nalalaman nyo sa Quran, mas simple ang kaligtasan na ginaganap ng Kristo dito, mas nyo ito. Dahil kung may direkta kayong pag-ungusap, wala namang direktang aklat na binanggit sa'yo. May kaibahan dito eh. Ako mangungusap sa inyong direkta. Na Diyos mismo ang nagsalita. May bisa, may kapangyarihan, at ito'y tatalab sa bawat puso. Pakinggan nyo ang pangungusap ng Panginoon tungkol sa kaligtasan. Sige. Diyos o sunay sa piso. Dahil sa kagandang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y sa loob ng Diyos. Hindi mula sa inyo. Hindi din dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat itagmalaki ni numan. So,
direktang pangungusap ng Panginoon sa katawan ni San Pablo na ang tao madali lang niya makamtan ang kaligtasan sa pamagitan ng pagkakilala. Dahil biyaya, hindi mo pinagtrabahuan. Tingnan ninyo, kahit anong lahi ngayon, narinig na lang nila na mayroong namatay, mayroong nagbuhis ng dugo, mayroong naghandog ng buhay, mayroong napapako sa krus. Walang isa man sa atin dito na nakisabay sa ginawa ni Kristo. At yung ginawa ni Kristo doon sa Kalbaryo, yun ang kaligtasan. Walang magawa ang tao hanggat walang Diyos na bumaba at magkatawang tao, magsakripisyo sa kanyang buhay upang ihandog sa lahat ng kamalian ng tao. Kamatayan naman ni Kristo. Hallelujah! At ito ang dahilan na biyaya lang. Umusapan yan, bro. Ano bang biyaya? Umusapan. Guys! Yung bote. Kaloob! Inuman ko lang sa ramay. Ang bawat pinagkaluban, na hindi marunong tumanggap, hindi magkakaroon. Yung ang dahilan, bawat ibibigay upang makamtan mo, dapat tanggapin mo upang mapasayo. Bakit sinasabi ko sa inyo? Pakinggan mo. Ang paliwanag niya, mayroong kasiguruhan, mayroong assurance, walang iniwan na naniguro ka sa bangko na iyong idiposito na hindi manakaw, mapasayo. Ibig sabihin, kung matanggap mo na ang biyaya, tinilala mo na habang ng Diyos para sa iyo, hindi na maalis sa iyo agad-agad. Gaya ng tulisan doon sa cross, kasama ni Kristo. Panginoon, alahanin mo ako. Sagot ng Panginoon, ngayon din, Yun din. sama kita sa paraiso. Ngayon din. Yun ang tunay na paraiso, yung salita ni Tagpirod na. Kristo, hindi yung salita sa karaniwan ng tao. Tingnan mo ang kasiguruhan na binanggit niya. 3, 4 at 5. Ngunit ng bayang ang kagandang loob na at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya na tamo natin ito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbibigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamagitan nating tagapagligtas ni Kristo, ibinubuhat sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo. Ito ang katunayan, mayroong assurance, mayroong kasiguruhan, dahil ang diligtas dito, tayo'y iniligtas. Ibig sabihin, pag ang tao makarinig sa hamon ng Panginoon na gaya ganito, ang sino man, Oh! mananalig Oh! sa Iso Kristo, Gulat ako din, ah. hindi mapahamak. Bagkos, magkaroon ng buhay na walang hanggan. And according to 118 of 1 Corinthians, the message of the cross is foolishness to those who are spiritual. Ang mensahe ng cross ay kahangalan sa mga taong hindi naniwala. But for us, to those who believe, it is the power of God. Kasiguruhan ito, yung dahilan, bawat kahiro, bawat manangaral na nabiyayaan, tumanggap sa pinagkaloob, mayroong bisa ang pananalita sa mga naral. Sasalam ito sa bagpuso. Iba yung pangaral na walang bisa, walang kabuluhan. Iba yung aklat na nagtuturo na walang kabuluhan, walang dating.
Samantala ng banal na aklat, para itong sandata, tumatagos sa pinaghiwalay ng espiritu sa kaluluwa, nakatataho maging sa binabalak at iniisip ng mga tao. Bakit? May liwanag, may buhay. Matagal nang iniligtas ang bawat buhay. Pakiusap ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pangalan. Dirigin ang sino bang nakarinig sa ating silid. Buksan ninyo ang iyong mga puso, ang pintuan ng mga puso. Tanggapin ang Panginoon Kristo. Doon magsimula na ikaw ligtas. Mayroong nagtatanong, minsan, ano ba nililigtas, kaibigan? Kung naniwala sa may kaligtasan, lahat ng bahagi sa iyong buhay niligtas. Kung ikaw naghirap, may pangako ang Panginoon, physically, you will be strong and healthy. You will be prosperous in every way. Materially, you will be blessed. You will be given. Spiritually, already insured in paradise, which is in heaven. Yun ang masulat. Wala kang magawa. Tinanggap mo lang yun. At ang lahat ng tumanggap, magkaroon ng pangatlong persona ng Diyos. Yung tinatawag na banal na Espiritu Santo na hindi naintindihan sa ating kasunggalit. Na maratang nagturo daw ako sa Oras na oras. Oras na. Minsan, ako'y nangangaral, isa lang Diyos. Also size ng uno ko rito, but for us who believe, there is but one God. Ang hindi lang na maintindihan, ang Amang Anak Espiritu. What are they? Who are they? The Bible says, for there are three that bear record in heaven. The Father, the Son, The Word, which is Jesus Christ, and the Holy Spirit. These three are in one. one. First, John 5:7-8. For there are three that bear witness in heaven and earth. What the Spirit, the blood, and the water. These three again are one. Sinabi itong tatlo. Ay, tatlo. Ikumpirma na lang. Itong tatlo ay isa. Hindi maintindihan sa ating kasunggalit. Dahil ang alagan niya fundamental sa mathematics, additional lang, pag magsimula ng isa, dagdagan ng isa, natulad dalawa. Dagdagan pa ng isa, nagiging tatlo sa kanila. Iba namang reading sa spiritual reading eh. When you begin from one, you have to multiply yourself. One times one, another. One remains one. So tama hindi. God revealed in three distinct persons. Grabe yung Diyos yung Kristo, mga kolorum kayo. God. Ang Diyos nagbayad sa tatlong persona, namely, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tatlo ba yun? Tatlong nabigkas ko. Pero suma total, 1 times 1 times 1, remain 1 God. Bakit times? Dapat plus. Madaling maintindihan eh. Subalit ang malaga, kahit paniwalaan nyo ang isang Diyos, ang malaga paniwalaan ninyo na natamo ang kaligtasan sa biyaya lang. Bakit biyaya lang? Ibinigay lang ito eh. Ulitin ko, wala pa tayo sa mundo ito. Ginawa na ni Kristo ang kaligtasan. Ano ang kaligtasan? Yun ang tinatawag saving grace. Niligtas ka lang dahil si Kristo ang nagsakripisyo sa'yo. He is the Redeemer. He is the Savior. He is the salvation. He is the reconciliation.
He is a propitiation. Ibig sabihin, siya ang naghandog. Wala kang magawa at ang lahat ng tiwala doon may karapatan ng mabago. Hindi ikaw ang nagbabago. Yung tinanggap mo ang nagbabago. Anong tinanggap sa tao kung maniwala ka dito? Ang Espiritu Santo. God bless it! God, the Holy Spirit, is our God today. Siya lamang ang nagpatutuo na mayroong Ama at mayroong ito. At ang katuruan na ito, original. All Scripture is given by the inspiration of God. Layo eh. And it is profitable. Firstly, for doctrine, for reproof, for correction. Sabay, isang tayo That pa lang man of natin God will be equipped. Ano problema? Nag-iintay ko siguro, no? Ilang minuto lang. Yan ang kaligtasan. Walang baligtad sa reliyon. Negosyo ang reliyon. Ang malaga dito, makipag-unay sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang makipag-usap sa bawat buhay na tumanggap sa Kanya. So kaibigan, kayong mga iklap, matagal na kaligtas sa Panginoon. Ayaw kong pag-inawa. Itong book po yung kaligtasan. Wala kayo. Malayo yung topic. Manalo kayo. Pakinggan nyo ito. Yan ang pag-usap. Topic nito. Kasali kayo sa kaligtasan. Dahil ang Diyos hindi na mamaramot. Pakinggan nyo ang kanyang pag-usap. Kasali kayo. Si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpatawad ng kasalanan natin. Address ng mga nanay, Christianity. At kasalanan din ng lahat ng tao. Pinabot ko ito sa inyo. Because the Bible says, for the grace of God, the great salvation has appeared to all men. Ang kaligtasan ilalim sa biyaya. Okay, time's up. Time out. Okay na, okay. Anong? Ito, dating patway ng Diyos ng ating mga kasalanan at pinawalang sala, pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan, pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga panagutan kaugnay dito. Pinawi, pakinggan mo, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ulitin ba ang tanong? Nagbasa ka, walang nabanggit dun sa kaligtasan kasi ang hinahanap natin, sandali, hinahanap natin yung kaligtasan nating lahat para hindi tayo nagtatalo-talo rito. Patunayan mo, nakalagay sa Biblia. Dito, ang propeta Muhammad, para sa sangkatauhan, yun ang pinatutunayan namin. Yung tanong ko, sasabihin ko, hinabi ba ng Diyos? Dali! Bibigyan kita na ibang luto. Makinig ka muna. Nakakadalawang ka pa rin ang lalayo ng binabasa mo eh. Layo ng binabasa mo. Yung hinahanap natin kaligtasan kasi ito yung pinag-uusapan natin. Yan din yung pinagsasabi mo. Si Kristo yung kaligtasan. Ngayon, iniimbestigahan natin. Tatanungin kita, ito na. Umasagot ka, malayo din sa katanungan ko eh. E paano ko napapatunayan na si Kristo talaga ang kaligtasan? Unasaan na yun, hinahanapan natin. Pag nabasa ka, sino sasama sa akin dito? Tatalik ko naman pagiging Muslim ko. Yan ang sinasabi ko. Patunayan nyo. Pati natin ha? Ayaw ko rin ito, basahin ko. Ibig sabihin, wala ka na nasa. Basahin ko. Ano to, nililigaw yung tao sa tapos. Kayo lang naligaw dito ah. Hindi. Naliligaw ka lang. Hindi man lang nagagaw. Basta ulit. Pagiging natin. Basa. Basa. Kayong hindi kasali sa usapan. Okay. Unang tanong ko pa lang yun. Dati ko nakalimutan. Okay, basahin ko na lang. Wala akong magawa kung hindi kayo sumangayon. Bumoras ka.
Juan 1:1. Kapitulo 2, 1:2. Mga anak, sinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama. At iyay si Kristo ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpatawad ng mga kasalanan natin. At kasalanan din ng lahat ng tao. Kasali kayo dyan. Malayo yung sagot ko na. Malayo mo lang. Huwag kang sasali ni malayo yung isip mo. Nandito ako sa luneta, dala ko Nandito lang. Namatay siya ng kasalanan. Ano? Hindi ka salita. Hindi ka salita. Bakit bigyan na lang natin yung ano kasi wala siyang sagot. Bro, ano yan? Kung kayo mapilit kayo. Mamaya nandito na tayo. Dito ka lang. Lumalayo ka na ba masyado eh. Tayo nga dito. Kasali. Ano mo ito? Kasali ito? Dali. Okay, ganito. Pastor, makinig ka muna. Huwag ka na si Mali, nakaano ka. Ito. May babasahin ako. Nakayo lang kayo. Basta sandali. Gawayin mo ito. Pati ka sa pulo eh. Gumagawa ka naman. Huwag ka sasali. Tahimik na nga ako eh. Putak ka na putak. Mamaya naman. Gumagawa ka lang ng rason dahil naiipik ka. Maraming witness ito. Pangalawang tanong. Wala ka na sagot sa unang tanong ha. Ito, pangalawa. Tingnan mo. Ito. Tatanungin kita ganito. Tanong. Basta, pakinig ka muna. Tinatanong kita rito sa verse na to. Sa Mateo 15:24. Yung nakalagay rito, babasahin ko na lang para. Sabi niya, si Kristo, tinanong siya. Sabi niya, tatapuat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako isinugo, kundi sa mga tutang nangaligaw sa bahay ni Israel. So saan daw siya sinugo, Pastor? Pinaniniwalaan mo ba to? Unang bahagi sa Israel. Pangalawang bahagi, pangkalahatan. Okay. Hindi, huwag kang sumagot po sa hindi ko tinatanong. Tinatanong kita dito sa Mateo 15:24. Turuan mo ako diyan. Ang trabaho mo, sumagot doon sa tanong ko. Unang bahagi, Saudio. Pangalawang bahagi. Sandali lang. Ito tinatanong kita rito. Saan ay sinugo si Kristo? Tinatanong ka lang doon kung saan sa ibigay. Saan ay sinugo? Sa unang bahagi, para Saudio. Ang Saudio lang, pati kayo hindi pwede. Sige nga, tinatanong lang kita rito sa Layo na ba eh? Hindi ka marunong ka lahat. Kasali na tayo lahat. Makinig ka muna sa tanong ko. Kaya wala kang ano eh. Pinaniniwalaan mo ba itong Mateo 24, 15:24? Unang bahagi, Saudio. Naintindihan mo ba? Pangalawang bahagi, pangkalahatan. Umagot ka doon sa tanong ko, tinatanong lang kita. Pinaniniwalaan mo ba o hindi? Kasalanan natin at kasalanan ng lahat. Malayo. Sa lahat. Wala na pahulog. Ganito! Pastor! Ayaw mo sumagot! Sinagot kita, hindi ka lang iyan. Okay, ganito! Pinaniniwala! Ito, pangatlo! Ito, pangatlo tanong! Umiiwas na sa tanong ko lahat, hindi mo sinasagot eh. Sumasagot lang, napakalayo eh. Hindi ba kita sinagot? Okay, ganito! Sinagot ko eh. Nakalagay sa Mateo 1:21. Patinggan mo para makatanong mo. Ito eh! Ito! Yan tanong mo! Doon sa 1:21 ng Mateo, pinaniniwalaan mo ba? Pinaniniwalaan mo? Okay, pinaniniwalaan niya. O, sabi na pala dito, basahin natin. Ha? Sabi mismo ha? Sabi rito. At siya, manganganak, ito yung kay Maria, magpapasipila si Kristo. Magkakaroon siya ng anak si Sila. Sabi dito, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan na sa kanila'y mga kasalanan. Kaninong bayan pala ang ililigtas si Kristo? Israel. Saan? Israel. Saan? Unang bahagi na. Tingnan natin. Ito basahin ko. Saan yung bayan ni Kristo? Nandito ba sa Pilipinas? Basahin ko. Tinatanong kita. Sinabi mo, pinaniniwalaan mo to. Mateo 21. Sinabi mo, oo. Eh yung nakalagay dito, ililigtas lamang ni Kristo yung bayan niya. Ang tanong ko, ano yung bayan ni Kristo?
Ito, kasalanan. Ha? Kasalanan din tayo. Hindi! Sumagot ka na sa tanong ko, Pastor. Sumagot ka. Sumagot ka. Para mapatunayan natin si Kristo sa katauhan, nakalagay sa bayan ng Israel. Binasa ko na muna. Isinugo lamang ako sa bayan ng Israel. Kasama ba Pilipinas pinabanggit pa rito? Wala, di ba? Eh bakit? Kasi ililigtas si Kristo, hindi ka kasama. Hindi tayo kasama. Ililigtas niya yung ano? Yung sarili niyang bayan. Hindi mo nakalagay rito. Ha? Hindi kita mapili kung kulang ang mga... Pinaniwalaan mo lang ako. Tinanong kita kanina, sabi mo, okay, pinaniwalaan ko. Babasahin ko, pwede. Ito na nga eh. Tinatanong na nga kita rito eh. Ako sasagutin dito. Ano ang bayan ni Kristo? Sasagot ako. Ano ang bayan ni Kristo? Oh, ito, pakinggan mo. Bayan ni Kristo yan ha? Oh, hindi ko ka natin yung Wala ka sa radyo mga pastor. Tayo nagkita ka ni pastor. Nasa sanlibutan, pakinggan mo ito para makakaintindihan nyo. Nasa sanlibutan ang salita, Kristo ito. Nilikha ang sanlibutan sa pamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan. Yun ang tinutukoy mo. Ngunit, hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Eh, pagkalala yung tanong natin, bayan ni Kristo. Ang layo eh. Ang tanong ko, ano ba yung bayan ni Kristo? Pilipinas ba? Para pumilit ka na kasama ka? Ililigtas? Uy, Diyo ka na! Tinatanong kita. Sinasat ko, nilililigtas kayo. Ito, may dito sa likod ko. Dito paniniwala pa ako. Uy, Diyo ka. Mga huwag. Hindi! Sumagot siya doon sa tanong ko. Ano ka naniwala sa kanya? Doon ka na. Nakikinig kami. Bayan lang sila. Doon ka na. Wala ka naman Diyos eh. Hindi ko mamamitin sa'yo. Ako yung kalibati ko. Ang labo mo. Yun lang na. Ang tanong nito, pangbayan. Kaya ang tanong nito, panglalahatan na. Ay, dahil sinagot ko eh. At sino ka ng gusto? Naiintindihan niyo kung anong tanong ko eh. Dahil pali yung Espiritu. Walang Diyos ito eh. Ang labo mo eh. Bayan na, tapos ginagawang bumili. Wala namang maniwala sa'yo. Ay, maniwala ba sa'yo? Kung ang tatanong nito, Matagal ka ng malabo. Kala ko magkikristyano na hindi ako. Wala kang Diyos. Maniwala ka ba? Ang tanong mo, sanlibutan o bayan lang? Bayan lang. Sanlibutan sa katauhan. Pero kaninang tanong ko, ngayon tinatanong ko, ano ba yung bayan ni Kristo? Oh, tapos Yun ang bayan ni Kristo. Hudyo talaga, hindi ka kayo kasali. Pero, sa sunod na statement may konsuelo. Ngunit, ang lahat na tumanggap, habang ito sa batisay, as many as received him, to them, he gave the power to be the children of God. Nakasimple yun eh. Pero, ano kasi, si Pastor naman may nabanggit. May matatili kayong bumi. May nakaragat naman sa si Pastor may nasagot naman sa kanya. Ang sabi ko si Pastor, tinanggihan siya sa kanyang bayan, Israel. Nakasagot siya. Israel! Tinanggihan siya. Israel talaga yung bayan ni Kristo. Oo, tinanggihan daw siya. Inamin na nga Oh, yung sa tulong na ba? Di ba bayan tapos eh? Basta! Madali lang ito. Yan na. Ang tanong mo, ganun din. Takbir! Allahu Akbar! May tanong pa. Hindi nga. Nagpalusong batang. Takbir!